10 minutes later, natagpuan ni Natalia ang sarili sa rooftop ng hotel kasama si Joaquin. Mayroong infinity pool doon pero pareho lang silang tahimik na nakatingin sa kagandahan noon at wala namang may gustong lamusong sa tubig. Joaquin Montecarlo managed to have that part of the hotel closed for the two of them. Hindi niya alam kung anong impluensya ang mayroon nito but the hotel staff assured him of the privacy that he requested. He was Joaquin Montecarlo after all. May mga katangian ito na hindi nito ipinakita sa kanya noon kaya hindi niya alam. Aminado siyang hindi niya rin ito gaanong kinilala noon dahil alam niyang iiwan niya rin ito. And that made her ignorant of the things he could do. I'm sorry, Natalia, he started out. Sorry for what? Maang-maangan naman niya. I know I hurt you. Hindi ko sinasadya. I just wanted to protect Natalie. Forgiven. Salat sa sinseridad niyang saad. She would forgive him eventually. Pero sa ngayon, masama pa ang loob niya dahil sinabi nitong gusto lamang nitong protektahan si Natalie. Bakit? Inaano ba niya si Natalie? Would that be all? Pagod na ako at gusto ko nang magpahinga. I did want to protect Natalie but only because she's my girlfriend and everyone at the party knows that. He locked gaze with her. I'm sorry if I had to tell you that I am not happy to see you. I'm sorry if I didn't introduce you as my son's mother. Heaven knows how much I wanted that. But I also need to protect you, Natalia. Ayokong husgahan ka ng ibang tao. So, do you think you really protected me? Sarkastiko niyang tanong. No, because probably, everyone's thinking that she's the bad guy, ang kontrabida sa relasyon ng CEO at ng napakabuti nitong girlfriend. It's hard protecting two women at the same time, ha? Tuya niya, well thank you, pero hindi mo ko kailangang protektahan, Joaquin Montecarlo. I'm very much able to protect myself. Bata pa lang kami ni Natalie, siya na lagi ang nangangailangan ng proteksyon dahil mahina siya. I am not weak. Don't mistake me to a damsel who needs a knight. I don't need you, Joaquin. You and Natalie are really different. Sumilay ang ngiting di niya moari sa mga labi nito. Dahil kung hindi siya nagkakamali, nakita niya ang pagdaan ng sakit sa mga mata nito dahil sa sinabi niya. She almost thought she succeeded in telling him that she doesn't need him. Tapos heto, split second pa lang ang lumilipas ay nakangisi na ito sa kanya. Paanong hindi ko agad napansin noon ang pagkakaiba ng mga ugali ninyo? Simple lang, you're stupid. Sa gulat niya ay bigla itong tumawa. She was trying to insult him. Bakit ito tumawa? Did he mistake her insult to a praise? What's funny? Halos magdikit ang mga kilay niya. Had you called me stupid then, I would never mistake you as Natalie. Cause my love, Natalie is so afraid to offend me. Amused na sabi nito bago nag-shift ulit sa serious mode. But I don't think I am stupid. Is this conversation over? Gusto ko nang magpahinga, asar niyang saad. Not yet, that's only one of the two reasons why we need to talk, he answered. What's the second one? Let's talk about Jaden's custody. Parang PC ng bambang sinindihan si Natalia sa narinig. One wrong word from Joaquin, sigurado siyang sasabog ang galit niya. Kung magpapakasal na kayo ni Natalie, sinasabi ko sa iyo, Joaquin, hindi ako papayag na sa poder ninyo ang anak ko, mariin niyang wika agad. Mabuti na yung alam nito para hindi na nito tangkaing gawin pa. Ipaglalaban ko ang karapatan ko kay Jaden, kahit na saang impyerno pa tayo makarating, Joaquin. What are you talking about? Kunot na kunot ang noo ni Joaquin. Ako lang ang may karapatan sa kustodiya ni Jaden. No one, including you, has the right to take my child away from me. Sinusumpa ko yan, palaban niyang patuloy. Who's gonna take Jaden away from you? Hindi ba iyon ang plano mo? Ang ilayo ang anak ko. Hindi ka man lang ba nakokonsensya? 3 taon lang si Jaden. Hindi siya dapat mawalay sa kanyang ina. Kailangan niya ako. Isa pa kaya ko siyang buhayin mag-isa kaya hindi mo pwedeng sabihin na mayaman ka at mahirap lang ako. Kaya kung bigyan ng magandang buhay ang anak ko, gagawin ko lahat para sa kanya. Hindi ako papayag na ilayo mo siya sa akin at gagawin mong stepmother niya si Natalie. Ano bang pinagsasasabi mo? Tama ako, hindi ba? Ilalayo mo si Jaden.
Nahilam ng luha ang kanyang mga mata. Bakit hindi ka makinig muna? Anang binata na hindi malaman kung matatawa o maaawa ba sa kanya. Pero sabi mo pag-uusapan natin ang custody ni Jayden. Yes, but that's because I have an offer to make. Or you may also call it proposal. Alam kong hindi ko kayo pwedeng paghiwalayin ni Jayden. And honestly ayoko na ulit mawalay sa akin ang anak natin. Maski isang araw lang. But at the same time, iniisip ko rin ang karapatan mo sa kanya. So I thought that there's only one way to make him stay legally. Nilapitan siya nito't sinalubong ang tingin niya. Marry me, Natalia. Napakarami niyang naisip na pupwedeng sabihin ni Joaquin. She even anticipated the worst. Pero ang alukon siya nito ng kasal ay hindi man lang sumagi sa isipan niya. What? Hindi makapaniwala si Natalia sa narinig. Sa katunayan, lumipas ang buong minuto na wala siyang naging reaksyon sa sinabi ni Joaquin. Sa tingin ko ay yun ang pinakatamang dapat kong gawin. You're my son's mother. It is but proper for me to marry you. Gusto kong bigyan ng buong pamilya si Jayden at alam kong iyon din naman ang gusto mo. So, what can you say? Casual na dagdag nito na para bang hindi kasal ang pinag-uusapan nila. Kasal iyon. Are you crazy? Aniya. Inaalok mo ako ng kasal. Nagpakasal ka sa akin dati kahit na alam mong walang bisa iyon dahil isa kang impostor. Bakit ngayon nagdadalawang isip ka? You will do this for Jayden. And I will make sure it's valid this time. Hindi lang yun, titiyakin ko na hindi ka magiging dehado bilang asawa ko. You'll get what is stated in the law. No, mariin niyang wika. Hindi pa ako desperado, Joaquin Montecarlo. Galit siya dahil hinuhusgahan na naman siya ng binata. Tanggap niyang hindi pagmamahal ang nag-udyok dito para alukon siya ng kasal, pero yung palabesin nitong sasamantalahin niya iyon para makamo ng kayamanan nito ay ibang usapan. Alam mo bang bago ako pumunta rito ay tinanong ako ni Nathalie kung kailan kami magpapakasal. And I told her I don't want to talk about it. While you, am offering you and my child my name, Natalia. Pero ayaw mo. Hindi ito makapaniwala sa pagtanggi niya. It's going to be beneficial. Marriage is sacred, Joaquin. It's not a business. Agap niya pero agad din siya nitong pinutol. Wow! Sarkastikong bulalas nito. Says who? You. Ikaw na hindi inirespeto ang salitang kasal noon. Don't preach what you did not practice. May dahilan ako noon. Galit niyang putol sa pang-iinsulto ng binata. Hindi ako nagdesisyon para sa sarili ko. Nagkamali na ako. Hindi ko na uulitin iyon. Then I hope that you could stand by your decision. Nagkibit ito ng balikat pero nakita ni Natalia na kahit paano ay nasaling niya ang pride nito. Because I'm telling you, that's the only way for you to stay with Jayden. What? Akala ko ba kinoconsider mo ang karapatan ko? Joaquin, ako ang ina ni Jayden. Hamarang siya sa daraanan ni Joaquin when he was about to go. Hindi na. You cannot be trusted, Natalia. Mahirap makipagkasundo sa'yo dahil bigla ka na lang nawawala. You've gone as far as pretending to be dead. Hindi ko alam kung ano pa ang kaya mong gawin para mailayo ulit si Jayden, mapang-uyam nitong tugon. If that is how you see me, then why are you asking me to marry you? Nasasaktang tanong niya. Dahil natuto na akong wag magtiwala sa'yo. My love did not stop you the last time. Kailangan ko ng mas matibay na panghahawakan ngayon para hindi ka basta-basta makakaalis. You're unbelievable. Sarkastiko ngunit mangiyak-ngiyak na aniya. You loved me because you thought I was Nathalie. Wag mong isasali iyon. What we once had was bound to end the way it did. Umpisa pa lang alam ko nang magagalit ka sa akin. Dahil niloko mo ako. You did not let me explain. Aniya, wala kang alam, Joaquin. And yet you hated me like I was the worst person ever lived. You judged me without trying to hear me out first. Oh yeah, then why don't you explain now? And perhaps try to change the way I see you. No, umiling siya. You didn't want it back then when it would have mattered. Why would you want it now when it would no longer change anything? She raised her chin. Bakit pa siya magpapaliwanag? Para saan kung nahusgahan na siya noon pa? I will not marry you for Jayden's Joaquin. When he's old enough,
maiintindihan niya ako kung bakit hindi pwedeng mabuo ang pamilya niya. Pero binabalaan kita, Joaquin Montecarlo, huwag mong tatangkaing ilayo si Jayden sa akin dahil lalaban ako, pangako yan. Banirahan niya iyon ng lakad palayo sa binata. I will give you 1 week to decide, Natalia. Or we will see each other in court. Narinig niyang pahabol ni Joaquin. Kapag umabot sila sa korte, hindi niya alam kung kakatigan siya ng husgado. Money can do a lot of things. It can buy decisions to your favor. Wala siya noon pero si Joaquin mayroon. Hindi na siya ulit kinausap ni Joaquin tungkol sa alok nito maliban sa paalala nitong tumatakbo ang oras niya. Kailangan niyang magdesisyon. Napaka-tempting na tanggapin na lang ang alok nitong kasal. Mahal ni Natalia si Joaquin at sigurado naman siyang pinakamatutuwa sa lahat si Jayden. Pero pagkatapos ay magiging mistress siya ng sarili niyang asawa dahil habang kasal sila ay ibang babae ang mahal nito. Joaquin made it clear to her na papakasalan lang siya nito para hindi sila umalis ni Jayden. Paano naman ang damdamin niya na paniguradong araw-araw na masasaktan? Kaya ba niya iyon? So it's true, hindi nga binenta ni Joaquin ang bahay na to. Natigilan si Natalia sa ginagawa ng marinig ang boses ng kapatid. Agad siyang bumaba sa sala at nakita nga niya si Nathalie kasunod ang mukhang pinipigilan itong makapasok na si Yaya Susan. Nathalie, malandi ka talaga, asak ng kapatid niya. How could you do this to me, Natalia? It's Joaquin who brought us here without my consent, depensa niya. Hindi ako malandi, Nathalie. Ganyan naman lagi ang sinasabi ng mga kumakabit. Tuya nito. Mga nagpapanggap na santa. Kabit, you and Joaquin are not married yet. At mas lalong hindi ako kumakabit. If I am here, inuulit ko para mas maintindihan mo, ay dahil mismo kay Joaquin. So bakit hindi siya ang kausapin mo? Awayin mo, you will actually do me a favor kapag pinaalis niya kami ng anak ko. Really, nang uuyang pa rin ito. Kung ayaw mo talagang manatili rito, umalis ka na ngayon. I will fix this matter with Joaquin. Patunayan mo, Natalia, na hindi ka interesado sa boyfriend ko. Gusto ko sana, but Joaquin is out with my child. Kung gusto mo, hintayin natin sila at ikaw mismo ang magpaalam sa amin ng anak ko sa boyfriend mo. Parang gustong magtitili ni Nathalie sa frustration. Lalo na nang makita nito ang malaking portrait nila ni Joaquin sa wall. Sa gulat niya, binato ng kapatid niya ang portrait gamit ang vase na nakita nito. Sumabog ang bubog sa sala. Di pa ito nakontento, binasag nito lahat nang makita nito. She somehow pitied her twin sister. Kapag nalaman nitong inalok siyang pakasal ng mahal nito, sigurado, buong bahay ang pasasabugan nito kasama siya. Ito man ang mahal ni Joaquin, magiging masakit pa rin kay Nathalie na ibang babae ang inalok ni Joaquin ng kasal. Ano kaya kung sabihin niya kay Nathalie? Makaganti man lang sa mga insulto nito sa kanya. Stop it, Nathalie. Saway niya rito. Wala kang pakialam sa gusto kong gawin, Natalia. This is my house. Joaquin and I built this house together. It's supposed to be where we're going to build our family. But you ruined it. I hate you, Natalia. Bigla siya nitong sinugod. Huwag mong ipasa sa akin ang lahat ng sisi, Nathalie. She fend her off. Kung hindi ka sana na aksidente, hindi mangyayari ang lahat ng ito. So ako ang may kasalanan. You've been careless, Nathalie. Dahil dun ako ang samalo sa dapat ay mga obligasyon mo. Sambat niya, kinailangan ka ni Mama. Kinailangan ka ng mga empleyado ng negosyo ninyo. Nasaan ka? Comatose dahil na aksidente dahil sa kalangwan sa alak. How dare you blame me? Mas nagalit ito at bigla siyang itinulak ng malakas. Ouch! Daing niya nang bumagsak siya sa mga basag na salamin. Wala kang alam sa pinagdaanan ko habang wala si Joaquin. Kaya wala kang karapatan na husgahan ako. Pinagsisipa pa siya ni Nathalie. Si Yaya Susan ay hindi alam kung paano sila aawatan. Nakita niyang tumakbo ang matanda sa labas ng bahay. Marahil ay para humingi ng tulong. Mang-aagaw ka, Natalia. Bakit hindi ka pa totoong namatay? Malas ka sa pamilya simula pa noon hanggang sa ngayon. Hindi siya makabangon dahil hindi siya tinitigilan ni Nathalie. Galit na galit ito. Kasalanan mo kung bakit namatay si Papa. Kasalanan mo kung bakit tayo naghirap noon. Tapos umasa kang hindi ka ipapamigay ni Mama. Umasa kang ipagtatanggol kita.
Hindi, Natalia. You deserve the hardships you've been through. Kriminal ka kasi. Tapos bumalik ka pa talaga. You didn't help us. You didn't help me. Bumalik ka para sa sarili mo. Bumalik ka para gumanti. Masaya ka na. Masaya kang namatay ang anak mo dahil sa kagaguhan mo. You deserved it. Sana nga namatay na rin ang isa mo pang anak. Sana namatay ka na rin. Hamakin na nito ang pagkatao niya at okay lang. Pero yung idinamay pa nito ang anak niya, hindi niya iyon mapapalampas. Tumigil ka na. Sigaw niya, pinilit niyang bumangon at buong lakas itong itinulak, huwag mong idadamay ang anak ko. Kung galit ka sa akin lang. Ito naman ang bumagsak sa mga salaming basag. Hindi ko kasalanan kung bakit namatay si Papa. It was an accident. Napaiyak siya nang maalala kung paano namatay ang kanilang ama. At sa mahabang panahong lumipas, she thought nobody blamed her. Hindi naman talaga niya kasalanan. Dinala siya noon ng kanilang ama sa park upang ipasyal. Safe ang lugar kasi wala naman dapat sasakyang dumadaan doon. But for some reason, may mabilis na sasakyang tinumbok ang kinaroroonan niyang swing. Her father was able to save her but failed to save his life. Kaya ba galit na galit kayo ni Mama sa akin? Dahil sa'yo kaya nawala si Papa. Masyado ka kasing pabayda kaya kanya dinala sa park. Kung hindi sana ay hindi siya namatay. Nakatayo agad ito at muli siyang sinugod. Noong namatay ang kanilang ama ay bumagsak din ang kabuhayan nila sa kadahilanang hindi alam ni Barbara kung paano patatakbuhin ang kabuhayan nila. Hindi niya naisip na sinisisi pa rin pala siya ng ina at kapatid sa nangyari. She lost a father too. Hindi ba nila naisip iyon? Sana sinisi na lang siya ng harapan kaysa pananghula siya ng mahabang panahon kung bakit siya itinaboy. That's unfair. I spent several years wondering what I could have done wrong to you and Mama. Kapatid mo ko, anak ako ni Mama, paano ninyo ako nagawang sisihin ng walang kapatawaran? You deserved it. Matigas nitong saad. Lahat ng nangyaring masama sa buhay mo, nararapat lang sa'yo. Yes, she agreed. Gaya kung paano rin kayo nakarma ni Mama. Pinigilan niya ang mga kamay nitong walang tigil sa pananakit sa kanya. Matigas ang puso ninyo. Sana hindi ko na lang kayo tinulungan. Sana hinayaan ko na lang na mawala ulit sa inyo ang lahat. You're both unappreciative people. Don't play saint, Natalia. Hinigpitan nito ang hawak sa kanya. Pareho silang nasugatan ng mga basag na salamin pero hindi nila iniinda iyon. Mas masakit ang sugat sa damdamin kaysa sa sugat na pisikal. Lalo ka na. Don't play victim, Natalie. I'm accepting my faults. How about you? Hamon niya. Mamatay ka na. Sa halip ay sabi nito. Punong-puno ng galit ang mga mata nito. Hinding-hindi ako magiging masaya hanggat buhay ka. Muli siya nitong itinulak. She lost her balance. Tumama ang tagiliran niya sa kanto ng mesang salamin. Natalia grimaced in pain. Para siyang nawalan ng hangin. Nathalie. Sigaw niya ng akmang sasaksakin siya nito gamit ang piraso ng basag na vase. Pero sa halip na sa kanya nito isaksak iyon, sinaksak nito ang sariling braso. Magtataka pa sana siya kung hindi niya nakitang dumating si Joaquin Montecarlo. Joaquin, umiiyak na sumalubong ito sa binatang hindi makapaniwala sa inabutang eksena. Papatayin ako ni Natalia. Nang hihinang tinulungan ni Natalia ang sarili niya. Tuso ang kapatid niya, she should have known. Akala ni Natalia hindi na siya kailangang dalhin sa ospital. Iyon pala'y kinailangan pang tahiin ang ilang sugat niya na malalim na nahiwa ng mga basag na salamin habang nagkakasakitan sila ni Nathalie. It was childish and Natalia wasn't proud hurting her sister. Nadala siya ng emosyon. Although mas malala ang inabot niya kumpara kay Nathalie na pinakamalala na ang sugat nito sa braso na ito naman ang sumaksak. How's Nathalie? Tanong niya kay Belinda na dinalaw siya sa silid niya sa ospital. Doon na sila magpapalipas ng gabi. Nasa kabilang silid ang kapatid niya kasama sina Barbara at Joaquin. Nag-oowa, simpleng sagot ng tiyahin niya. How could you say that? She's hurt too. Alam ko, pero kilala ko ang kapatid mo, Natalia. Mana siya kay ate. Gagawin nila ang lahat para sa sarili nila. Kahit na makasakit pa ng iba. Ginagap nito ang kamay niya. Sinisiguro ko sa iyo, at this time na kinukumusta mo ang kalagayan niya, busy siyang sinisiraan ka kay Joaquin. Mapait siyang ngumiti. Hindi nito kailangang gawin iyon.
Kung hindi naman naniniwala si Joaquin kay Natalie edi sana hindi ito ang una nitong tinulungan. Don't think too much. Magpahinga ka na, tita, at ubili niyang wika. Ikaw rin ba? Sinisisi mo ako sa pagkamatay ni Papa. No, ngumiti ito sa kanya. I'm sure kung mauulit iyon at magkakaroon ng pagkakataon ng Papa mo na mamili, he would still choose to save you, Natalia. Namasa lang ng luha ang kanyang mga mata kaya nagpatuloy si Belinda. Kuya never loved Ate Barbara. Pero si ate, obsessed sa papa mo. Ipinagkasundo sila kaya naikasal. Nakita ko naman na sinubukan siyang mahalin ni kuya. Kaso iba ang ugali ni ate. Noong ipanganak kayo ni Natalie, sa inyo na lang ibinuhos ni kuya ang pagmamahal niya. Naniniwala akong pantay ang pagmamahal niya sa inyong magkapatid. But Natalie turned out to be like your mom. Selosa, makasarili. Akala niya at ni ate, ikaw lang ang mahal ni kuya. Kaya sila nagalit sa'yo. Bakit hindi ko nakita yan noon? I thought we were okay, hikbi niya. Dahil busilak ang puso mo, Natalia. Mahal mo sila kaya hindi mo nakita ang mga masasamang bagay. Huwag mo nang isipin iyon. Magpagaling ka na. I'm sure, nagtatanong na ang anak mo kung nasaan ka. Belinda smiled. You raised a lovely boy, Natalia. I am so proud of you. Salamat, tita. Belinda stayed for another half an hour bago ito umalis. Kahit hindi sila masyadong close ng tiyahin at ilang beses na siya nitong banigang kampihan, hindi siya galit dito. Mahal naman siya ni Belinda. Hindi lang nito mapanindigan iyon dahil sa takot kay Barbara. Bago siya natulog ay kinumusta muna niya si Jayden na nasa bahay ni Sylvia. Natawagan ni Yaya Susan si Joaquin kaya hindi nito iniuwi ang bata sa bahay nila. Okay sa kanya iyon. Hindi dapat makita ng anak niya ang pisikalan nila ng tiyahin nito. Tulog na siya. Huwag kang mag-alala, sabi ni Sylvia. Salamat, ma. Malalim na ang gabi nang tuluyan siyang makatulog. Joaquin, naalimpungatan si Natalia at nakita niyang nakaupo sa gilid ng kama niya si Joaquin. Nakabaon ang mukha nito sa dalawa nitong palad na animoy sobrang pagod. Natalia, I'm sorry, did I wake you up? Mahina nitong tanong na nilingon siya. What are you doing here? Hinila niya ang sarili paupo at sumandal sa headboard. Just taking a breather, he smiled lazily. In my room. Kunot noo pero hindi naman siya galit. Joaquin looked tired, kahit masama ang loob niya sa binata, hindi siya rude para awayin pa ito. How are you feeling? Sa halip ay tanong nito. Okay lang, kibat balikat niya. Pwede naman akong umuwi sabi ng doktor kaya maaga akong sisunduan ni Mama Sylvia bukas. I'm sorry, he said. I can't leave Natalie. Okay lang. Wala naman siyang magagawa roon. Ina siya ng anak ni Joaquin pero si Natalie ang mahal nito. Hindi niya lalabanan ang katotohanan iyon. Silence. Maya-maya ay tumayo na ito at nagpaalam na babalik na sa silid ni Natalie. Joaquin, she called bago ito umabot sa pinto. Can you tell Natalie, she paused when he looked back, that there's nothing going on between us. I want her to understand that I am here because I cannot leave Jayden. Marahan itong tumango at tuluyan ng lumabas. Hindi na ulit nakatulog pa si Natalia. Sumasakit ang dibdib niya. If the situation were different, if Joaquin's girlfriend wasn't her sister, then she would continue to love him. Kasi mahal pa rin niya si Joaquin at mahirap sa kanyang magpanggap na hindi na. Mahirap sa kanyang ipagkait kay Jayden ang isang buong pamilya. Pero hindi niya magagawang tanggapin ang alok ni Joaquin. Masasaktan niya ito at si Natalie. Masasaktan niya si Jayden kapag nalaman nito ang totoong sitwasyon. Sumandal si Joaquin sa saradong pintuan ng silid ni Natalia. He wanted to stay inside her room. He wanted to watch her sleep. He wanted to make sure that she's okay. Pero kailangan niyang umalis kasi baka magising na si Natalie. Nakatulog na ang kasintahan niya kaya sinamantala niya iyon para makita ang kalagayan ni Natalia. She was asleep when he came to her room. May mga sugat ito sa braso. He also heard from Belinda na may malalim itong sugat sa likod ng hita at sa binti na kinailangang tahiin. She was hurt pero hindi man lang nito ipinakita sa kanyang nasaktan ito. While Natalie was crying a river over her wounds, si Natalia hindi. Tama ito, malakas ito at matapang. She probably doesn't need him in her life.
Ni hindi siya nito kailangan para magkaroon ng ama si Jaden. Kaya nitong maging ina at ama sa anak nila ng sabay. He should be proud of her, pero ang pagiging too independent nito rin ang malaking harang kaya hindi siya makapasok sa buhay nito. Sana katulad na lang ito ni Nathalie na kailangan siya. Saan ka galing? Nathalie demanded nang makabalik siya sa silid nito. Gising na ito at mukhang inaabangan talaga ang pagdating niya. Pinuntahan mo si Natalia. No, he lied. Sinungaling ka. Galit nitong sigaw. Pinuntahan mo si Natalia. Alam ko, nararamdaman ko. Nainis siya. Sumusobra na si Nathalie. Hindi siya kumibo at dumiretso na lang sa couch sa tabi ng higaan nito. Gusto niyang magpahinga. Nakakaubos ng enerhiya ang pagiging demanding ng kasintahan. Tama ako, Nathalie began to cry. Tama ako, niloloko ninyo ako ni Natalia. Why are you doing this to me, Joaquin? I gave you another chance, bakit inuulit mo na naman? Nathalie, he warned. Hindi niya nagugustuhan na lagi nitong pinapalabas na nagtaksil siya noon dito. Sila ni Natalia, he have been proving her wrong for the past 4 years. Tapos heto na naman. Bakit hindi ka makontento sa akin? Ha, mas lamang ba sa akin ang malanding iyon? Magpahinga ka na, asar niyang sagot. Isang hirit pa nito ay lalabas na talaga siya. Dahil ba siya ang ina ng bastardo mo? Ang spoiled brat na batang iyon. I can also give you kids. Nahintakutan ito nang bigla siyang tumayo at makita nito ang galit sa kanyang mga mata. Don't call my child names, Nathalie. Ani ang abot-abot ang pagpipigil na wag itong saktan at palampasin na ang sinabi nito. Jaden is my son. He's innocent. Wala siyang kasalanan sa iyo. Pero bunga siya ng pagtataksil ninyo sa akin. Palabang sagot ni Nathalie nang makabawi. I hate him too. Ginagamit lang naman siya ng nanay niya para makalapit ulit sa iyo. You don't need them, Joaquin. I'm the only one you need. I love you, Joaquin. Where are you going, Joaquin? Lumabas siya't hinayaan niyang magsisigaw si Nathalie. Kapag narinig naman ito ng mga nurse ay sasawayin nila ito. Punong-puno na siya. Kapag hindi pa siya lalabas ay masasaktan niya ang babae. Sinusubukan pa rin niyang pagpasensyahan at intindihin si Nathalie. Pero alam niyang hindi pwedeng magtagal na ganoon sila parati. Sa bahay ni Sylvia na tumuloy si Natalia. Mas maigi raw doon para hindi basta-basta nakakapasok si Nathalie. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ni Joaquin. But this has got to stop, ani Sylvia habang nililinisan ang mga sugat niya. He cannot keep the both of you. Kailangan niyang mamili. Ma, magkasintahan sina Joaquin at Nathalie. He already chose her. Hindi ko pa rin maintindihan kung saan ako nagkamali sa pagtuturo sa anak ko kung paano mahusay na kumilatis ng isang tao, worry stress na stress si Sylvia. They love each other. Sapat na yun para maging masaya ang anak ninyo. Hindi perpekto si Nathalie pero mahal niya si Joaquin. Umaasa pa rin akong magbabago pa ang isip ni Joaquin. Siya nga po pala mama, uuwi po ako ng Cagayan bukas. Napatingin si Sylvia sa kanya kaya nagpatuloy siya. Biglaan ang naging pag-alis namin ni Jaden. Babalik ako para ayusin ang mga naiwan namin. Tinatawagan na rin ako ng boss ko at tinatanong na kung babalik pa ba ako sa trabaho. Huwag po kayong mag-alala, hindi ko isasama si Jaden. Babalik ka naman agad, hindi ba? Hindi ko kayang mawalay ng matagal sa anak ko, sagot niya. Alam ba ni Joaquin? Hindi kailangang malaman ni Joaquin. Ang importante ay hindi ko isasama si Jaden. Halos kahapon lang ay buong-buo ang loob niya na hindi iiwan ang anak niya. Pero makalipas ang naging away nila ni Nathalie, napagtanto niyang pinapalala niya ang sitwasyon sa pagmamatigas niya. Tama ang kapatid niya, kailangan niyang umalis. Ayusin mo lang ang mga kailangan mong ayusin doon at bumalik ka kaagad. Kung nahihirapan ka sa sitwasyon ninyo ni Joaquin, tutulungan kitang makakuha ng apartment. Salamat, Ma.